Assalamualaikum everyone. Okay, so ito na yung magiging review ninyo para sa Field 1 or 2 na may descriptive title na Filipino sa iba't ibang disiplina. Lahat ng mga tanong dito ay paniguradong lalabas sa inyong darating na pagsusulit sa midterm. Kung kaya't mag-focus kayo, makinig, at mag-take note. Okay, para sa unang katanungan, ang wikang pambansa na tinatawag na Tagalog ay ipinatupad noong 1935. Anong taon ipinatupad ang wikang pambansa na tatawaging Pilipino? Okay, so tandaan, mayroon tayong tatlong wikang pambansa. Ang una ay ang Tagalog, ang pangalawa ay ang Pilipino, at ang pangatlo ay ang Filipino. Okay, so kailan nga ba ipinatupad ang wikang pambansa na tatawaging Tagalog? Okay, di ba? Kung natatandaan ninyo, ang wikang pambansa na tatawaging Tagalog ay ipinatupad noong noong 1935. Kapag naman sinabi natin na Filipino, yung F, 1987. Kapag sinabi natin na wikang pambansa na Pilipino, ito ay 1959. So, ano ang tamang sagot? Ito ay ang, letter C, 1959. Tandaan, ulitin ko kapag 1935, ito ay Tagalog. 1987, ito ay Filipino na F. Yan ay yung wikang pambansa na ginagamit natin sa kasalukuyan. At ang 1959 naman ay wikang Filipino. So, ang tamang sagot sa unang tanong ay letter C. Ang ikalawang tanong, ang Artikulo 14, Section 7 ay nagsasaad na dapat gamitin ang wikang Pilipino bilang ano? O, bilang ano ba? Letter A ba ang tamang sagot? Letter B ba? Letter C o letter D? Okay, class, tandaan. Mayroon tayong Artikulo 14, Section 6, Section 7, Section 8, at Section 9, di ba? So, kapag sinabi natin na Section 9, ito ay wikang Pilipino na gagamitin sa pananaliksik. Okay, tandaan ha. Kapag naman sinabi natin na Section 8, ito na yung wikang Filipino na gagamitin sa mga established simiento. So, kabilang na rin dyan kapag kayo ay gagawa ng letter para sa inyong business. So, kailangan ang nilalaman ng inyong letter ay nakasulat ito sa wikang Filipino. So, kapag sinabi naman natin na Artikulo 14, Section 6, nilalaman nito ay ang wikang pambansa. Tandaan ha, wikang pambansa. Okay. So, kapag naman sinabi natin Artikulo 14, Section 7, ito ay naglalaman ng wikang panturo. Gagamitin daw ang wikang Filipino bilang wikang panturo. So, anong tamang sagot dito? Ang tamang sagot ay letter D.
Okay, para sa pangatlong tanong, ang wikang Filipino ay dapat daw gamitin sa mga established simiento ayon sa artikulo ano? So kanina na-explain ko na no, mayroon tayong Artikulo 14, Section 6, Section 7, Section 8, at Section 9. So uulitin ko, kapag sinabi nating Artikulo 14, Section 6, naglalaman ito ng wikang pambansa. Artikulo 14, Section 7, wikang Filipino bilang wikang panturo. Artikulo 14, Section 8, wikang Filipino na gagamitin sa mga established simiento. Pag sinabing Artikulo 14, Section 9, ito na yung wikang Filipino na gagamitin sa pananaliksik. So, anong tamang sagot dito? Okay, ang tamang sagot ay letter A. Artikulo 14, Section 8. Yun no? Established simiento daw. Yan. Established simiento. Kaya ang tamang sagot ay Artikulo 14, Section 8. Okay, sunod na tanong. Kung ako ay inyong guro sa Filipino, sino naman ang ating tinaguriang ama ng wikang pambansa? Letter A, Manuel Rojas. Letter B, Manuel Luis Quezon. Letter C, Cecilio Lopez. Or letter D, Corazon Aquino. Okay, so ang tamang sagot ay letter B. Sunod na tanong, ano ang ibig sabihin ng salitang monolingual? So, di ba, napaliwanag ko na sa inyo, mayroon tayong tinatawag na monolingual, bilingual, at multilingual. So, tatlo yun ano. Kapag sinabi natin na monolingual, ito ay kakayahan ng isang tao na makapagsalita ng iisang wika lang. Ibig sabihin, kakayahan lang ng isang tao na makapagsalita ng kanilang mother tongue. Okay? Mother tongue. Kung sa Filipino pa ay sinusong wika. Okay? So tandaan ha, kapag sinabi nating mother tongue sa Filipino, ito ay sinusong wika. Ang pangalawa ay ang bilingual. Ano ba itong bilingual? Bilingual o bilingual? Ito ay kakayahan ng isang tao na makapagsalita ng isa o dalawang wika. So, ibig sabihin, kung ikaw ay marunong magsalita ng mother tongue at Tagalog or English, so kung may kakayahan ka magsalita ng dalawang wika, ikaw ay isang bilingual. Okay, kapag naman sinabi natin na multilingual, ito ay kakayahan ng isang tao na makapagsalita ng dalawa o higit pang wika. Mother tongue, halimbawa Tagalog, English, or Korean, ganyan. So, ibig sabihin, kung marunong kang magsalita ng dalawa o higit pang wika, ikaw ay isang multilingual. Okay, so anong sagot sa tanong kung ano ang ibig sabihin daw ng salitang monolingual? Ito ba ay letter A, kakayahan ng isang tao na makapagsalita ng dalawang wika? Letter B, kakayahan ng isang tao na makapagsalita ng iisang wika? Letter C, kakayahan ng isang tao na makapagsalita ng wikang maramihan? Or letter D, kakayahan ng isang tao na makapagsalita ng dalawa o higit pang wika? Okay, so ang tamang sagot ay letter A. Kakayahan ng isang tao na makapagsalita ng iisang wika lang.
tamang sagot dito ay, wait lang, letter B. Iisang wika lang. Letter B ang tamang sagot. Okay, next. Ano ang ibig sabihin ng salitang bilingual? So, napaliwanag ko na yan kanina, kapag sinabi nating bilingual, ito ay kakayahan ng isang tao na makapagsalita ng dalawang wika. So, letter A ang tamang sagot. Class, mag-take note kayo para hindi ninyo makalimutan ang nire-review natin. Okay, sunod. Anong artikulo daw isinasaad na ang wikang Filipino ay gagamitin bilang wikang pambansa? Anong artikulo daw isinasaad na ang wikang Filipino ay gagamitin bilang wikang pambansa? So kanina, i-explain ko na rin yan. Kapag sinabi nating Artikulo 14, Section 6, wikang pambansa na wikang Filipino. Kapag Section 7 naman, Filipino bilang wikang panturo. Section 8, Filipino bilang wikang gagamitin sa mga established simiento. At Section 9, wikang Filipino na gagamitin sa pananaliksik sa Filipino. So, ang tamang sagot dito ay letter A ba? Artikulo 14, Section 6. Letter B ba? Artikulo 14 ng Constitution ng 1987, Section. Letter C, Artikulo 14 ng 1987, Section 6. O letter D, Artikulo 14 ng 1987. O mag-isip kayo ano ang tamang sagot. Okay, tama. Ang sagot ay Artikulo 14, Section 6. Okay, sunod na tanong. Sinong nagsabi na ang intelektualisasyon ay mahalaga sapagkat mas napapayabong nito ang paggamit ng wikang Filipino maging ang ating isipan? Letter A, Constantino. Letter B, Eugen. Letter C, Constantino. Or letter D, Buzon. Okay, so ang tamang sagot ay letter C. Si Constantino. Okay, sunod na tanong. Anong taon dapat gamitin bilang wikang panturo ang wikang Filipino? So, anong taon o anong baitang dapat gamitin ang wikang Filipino bilang wikang panturo? So, bago yan, tandaan ninyo, di ba nasabi ko na rin ito, na-explain ko na rin sa inyo, na kapag K-3 o Kinder to Grade 3, ang wikang panturo na gagamitin ay mother tongue lang. Subalit, hindi ibig sabihin nun, hindi na pwedeng gumamit si teacher ng ibang wika. Nakuha? Kasi iba-iba ang estudyante. Sa Kinder to Grade 3, may Christian at may Muslim. So, kung ang mother tongue ng isa ay Tagalog at ang isa naman ay Magindanaon, so kailangan gumamit ni teacher ng dalawang wika. Ang Magindanaon pati ng Tagalog. Okay, so kapag naman sinabi natin na baitang 4 hanggang kolehiyo, ang wikang panturo na gagamitin ay ang wikang Filipino. Okay?
pribado man o pampublikong paaralan, ipinatupad na kailangang gamitin ang wikang Pilipino bilang wikang panturo. So, babalikan natin ang tanong kung anong baitang dapat gamitin bilang wikang panturo ang wikang Pilipino. So, ang tamang sagot ay number 1, kinder. Ayan o, 1, kinder, 2, baitang 3. 3, baitang 4 hanggang kolehiyo. 4, baitang 4 hanggang kolehiyo, pribado at pampublikong paaralan. 5, K-3. So, mamili kayo dyan. A, B, C, o D. Letter A, 1 to 5. Letter B, 3 pati 4. Letter C, 4 lang. Letter D, 5 and 4. So, anong tamang sagot? Ito ay, okay, ang tamang sagot ay letter C. Ayan, ang tamang sagot ay letter C. Okay, sunod na tanong, anong wika ang ipinapatupad na gamiting panturo sa kinder to grade 3? Kinder hanggang baitang 3. So, kanina no, na-explain ko na rin ito. So, ang tamang sagot dito ay sinusong wika o mother tongue. Letter C ang tamang sagot. Kailan ipinatupad ang buwan ng wika? Ulitin ko, kailan ipinatupad ang buwan ng wika? Letter A, ika-15 ng Enero taong 1997. Letter B, ika-15 ng Enero taong 1997. Letter C, ika-15 ng Enero taong 1997. Letter D, ika-15 ng Enero taong 1997. So, pansinin ninyo ang bawat pagpipilian. Pare-parehas lang ang pagpipilian, subalit iba-iba ang pagsulat o paggawa nito. So, anong tamang sagot dyan? Tamang sagot ay letter C. Ganyan ang tamang pagsulat ng taon, buwan, at araw. Dapat mauuna ang araw o day. Kasunod ang buwan. Ayan. At ang panghuli ay ang taon. Sunod, bakit daw Tagalog ang siyang napiling batayan ng kauna-unahang wikang pambansa sa Pilipinas? Bakit Tagalog ang siyang napiling batayan ng kauna-unahang wikang pambansa sa Pilipinas? Letter A, dahil ito ang ginagamit ng mga taga-Manila kung saan naman matatagpuan ang kabisera ng Pilipinas. Letter B, dahil sa ito ay binubuo ng mga kaakit-akit na mga salita at bokabularyo. Letter C, dahil sa ito ay tinatanggap at ginagamit ng mas nakararaming Pilipino. Letter D, A at C. Kaya ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Okay, ang tamang sagot dito ay letter C. Kasi po, mas tinatanggap ito o mas ginagamit o karamihan ginagamit ang
wikang Tagalog. Sunod na tanong, ito ay ang pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog. Ito ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog. Letter A, phonolohiya. Letter B, morpolohiya. Letter C, syntax. Or letter D, palabuuan. Okay, ang tamang sagot dito ay letter B, morpolohiya. Ang morpolohiya ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog. Pero kapag sinabing pinakamaliit na unit ng tunog lang, ito ay morpema. Tandaan ha, kapag sinabing pinakamaliit na unit ng tunog, ito ay morpema. Pero kapag sinabing pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog, ito ay morpolohiya. Ang phonolohiya naman, ito ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog. Tunog ito ha, from the word phono. Kapag sinabi nating phonolohiya, pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog. Pero kapag sinabing pinakamaliit na unit ng tunog, ito ay phonema. Okay, phonema. Okay, wait lang. Correction lang ha. Okay, itong tanong dito, kung ito ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog, ito ay phonolohiya. Phonolohiya ang tawag dito. Phonolohiya. Kapag sinabing pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita, ito ay morpolohiya. Pero ito tunog. Tunog, phonolohiya. Okay, so ito na. Ito ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. Ayan, pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. Pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. Salita, kapag sinabi nating pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita, ito ay morpolohiya. Ayan, morpolohiya. Ang tamang sagot ay letter B. Ano nga si phonolohiya? Ito ay pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng tunog. Okay, ito situational. Situational, makinig kayo ha. Si Minda ay tubong Ilocos, ngunit lumaki sa Japan. Pagkaraan ng ilang taon ay nagtungo ang pamilya niya sa Pilipinas upang dito na manirahan at makapag-aral sa isang kilala at mahusay na universidad. Sa makatuwid, ang wikang Ingles na natutuhan niya sa kanyang paaralan ay tinatawag na ano? Okay. Ano ba ang tawag sa wikang natutuhan ni Minda sa kanyang paaralan? Ano ba ang tawag doon? Okay, ang tamang sagot ay letter B. Ang tawag sa wikang natutunan o natutuhan ni Minda sa kanyang paaralan ay ikalawang wika. May nakuha, ikalawang wika. Kapag sinabi nating unang wika, ito ay mother tongue. Ito yung wika na ginagamit sa bahay o kinagisnan na wika. Yun ang unang wika. So, ang ikalawang wika ay ito yung wika na natutunan natin sa paaralan. So, kung ikaw ay, ang alam mo lang ay ang iyong wikang mother tongue o sinusong wika at kung ikaw ay nag-aral at natuto ka sa ibang wika, yun ay ikalawang wika. Siya ang Pangulo ng Pilipinas na lumagda ng proklamasyon bilang
10-4-1 taong 1997 ng pagbabago ng Linggo ng Wika tungo sa Buwan ng Wika. So, sino ang naglagda? So, dati, ang tawag sa Buwan ng Wika ay Linggo ng Wika. Ano nga ang pagkakaiba ng Linggo ng Wika at Buwan ng Wika? Kapag sinabi natin na Linggo ng Wika, ito ay isang linggo lang iginugunita. Kapag sinabi natin na buwan ng wika, buong buwan iginugunita ang buwan ng wika. So, yan ang pagkakaiba ng buwan ng wika at linggo ng wika. So, ang tamang sagot dito, sino ba? Letter A, si Gloria Macapagal. Letter B, si Corazon Aquino. Letter C, Fidel Ramos, Ferdinand Marcos, o letter D, Fidel Ramos. Okay, so ang tamang sagot dito ay letter D, si Fidel Ramos o Fidel V. Ramos. Okay, so ito situational din. Alin sa mga sumusunod na pahayagan ang taliwas sa tuntunin ng bilingualismo? Alin sa mga sumusunod ang pahayag ang taliwas sa tuntunin ng bilingualismo? Letter A, nararapat din na ipatupad ang patakarang bilingualismo sa antas tersarya. Letter B, ang edukasyong bilingualismo ay nangangahulugan na hiwalay ang paggamit ng Filipino at English bilang mga medium na panturo sa mga tiyak na asignatura. Letter C, ang paggamit ng English at Filipino bilang wikang panturo sa mga kaukulang asignatura ay dapat magsimula sa unang taon. Or letter D, dapat na ituro ang Filipino at English bilang asignatura sa lahat ng antas ng mga paaralang elementarya at sekundarya. So, anong tamang sagot? Okay. Class, tingnan ninyo ha. Ang tanong dito kung alin sa mga sumusunod na pahayag ang taliwas ha. Taliwas. Taliwas sa tuntunin ng bilingualismo. Ibig sabihin, parang hindi siya kabilang ba? Taliwas siya sa tuntunin ng bilingualismo. So, anong sagot? Tingnan natin. Si letter D, dapat na ituro ang Filipino at English bilang asignatura sa lahat ng antas sa mga paaralang elementarya at sekundarya. So, ulitin natin ano nga ang bilingualismo. Ito ay dalawang wika, Filipino at English. Yan. O mother tongue at Filipino. Bilingualismo, dalawa lang yan. Dalawang wika. So, itong letter D, tama ito. Dapat talagang ituro ang wikang Filipino at English sa antas ng paaralang elementarya at sekundarya. So, tama yan. Si letter C naman, ang paggamit ng English at Filipino, ayan o, ang paggamit ng English at Filipino bilang wikang panturo sa mga kaukulang asignatura ay dapat magsimula sa unang taon, sa grade 1 daw. So, dapat daw gamitin na panturo ang English tsaka ng Filipino, magsisimula ito sa unang taon, unang baitang. So, tama rin naman si letter C. Ang letter B naman at ang letter A, sige daw, sino o alin dyan ang taliwas, ang tuntunin tungkol sa bilingualismo? Okay. Tingnan ninyo, ano bang napapansin ninyo? Dito sa letter B,
mayroon siyang Filipino at English. Tingnan ninyo ha, sa letter B may Filipino at English. Letter C may English at Filipino. Sa letter D may Filipino at English. At pansinin ninyo ang letter A. Mayroon siyang word o salita na bilingualismo. Ayan, may bilingualismo siya. Subalit, walang nakalagay na specific na na wika. Ayan nararapat din na ipatupad ang patakarang bilingualismo sa antas tersarya. At ang tinutukoy lang niya dito ay tersarya lamang. Kung kaya't ang tamang sagot dito na taliwas sa tuntunin ng bilingualismo ay ang letter A. Letter A po, letter A. Sunod na tanong, ito ay pag-aaral ng kilos, pag-iisip at gawin ng tao sa lipunan. Ayan, pag-aaral ng kilos. Tingnan ninyo, pag-aaral ng kilos, pag-iisip at gawi ng tao sa lipunan. So, anong tamang sagot dyan? Letter A, psikolohiya ba? Letter B, sosyolohiya. Letter C, antropolohiya. Letter D, kasaysayan. Okay, ang psikolohiya ay pag-aaral lang ng kilos, pag-iisip at gawin ng tao. Tama? So, ang tamang sagot dito ay itong dalawa na ito, ang pagkakaiba lang nila, si sosyolohiya, mayroon siyang salitang lipunan. So, hindi lamang kilos, pag-iisip at gawin ng taong pinag-aaralan, bagkus maging ang mga tao sa lipunan. So, ang tamang sagot dito ay letter B, sosyolohiya. Sunod na tanong, ito ay pag-aaral naman ng mga tao sa iba't ibang panahon ng pag-iral upang maunawaan ang kompleksidad ng mga kultura at gumagamit ng participant o obserbasyon o experiential na immersion sa pananaliksik. Ano ang sagot dito? Letter A ba, kasaysayan? Letter B ba, antropolohiya? Letter C, geografiya? Or letter D, area studies? Pag-aaral ito ng mga tao tungkol sa iba't ibang panahon. Ayan, yan ang keywords ninyo. Pag-aaral sa iba't ibang panahon. Ano pa? Yan, mga kultura. So, alin dyan ang tamang sagot? A, B, C, o D? Okay, so kapag sinabi nating pag-aaral ng mga tao sa iba't ibang panahon, ito ay ang kasaysayan. Dito pinag-aaralan kung ano ang mga kasaysayan na nangyari depende sa depende sa panahon. Halimbawa, kasaysayan ni Magellan, kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. So, 'di ba? Mayroong iba't ibang iba't ibang grupo na sumakop sa Pilipinas. So, yun ay kabilang sa kasaysayan. Inaaral natin o pinag-aaralan kung ano ang kasaysayan ng bawat mananakop. Halimbawa, sa taong ito, 1985, ito ang kasaysayan na nangyari sa Pilipinas. So, yun yung tinutukoy natin sa kasaysayan. At kung ano yung mga kultura nila, yun.
Okay, so hanggang dito na lang muna. The rest, i-discuss natin sa susunod na session natin. So, yun lamang. Mag-study kayo ha, mag-advance study kayo. Okay, bye class. Bye.